Actually, aksidente lang naman ho talaga yung pagkakabili namin ng farm na yan eh. Hindi ho talaga, wala ho sa plano, wala sa ano yan. Wala sa plano namin talaga na bumili ng mga time na yun. Magandang araw mga kapanyero, welcome back po sa ating channel. Kaya nandito lang tayo ngayon sa Edmonton, palakad-lakad lang tayo rito. Kumbaga mga kapanyero, mga kagabi nag-ano ko ng mga comments. May nabasa akong isa na nag-comment sa ating channel nga pala. Kaya yan, shoutout nga pala si Oxboy22. Yan, parang nag-comment nga pala siya tungkol sa farm natin, di ba? Na matagal na tong comment na to na hindi ko kagad nabasa. Na nung nagre-review lang ako, tinitingnan ko yung mga comment na iba, tsaka ko lang siya nabasa. Kaya nga i-clip ko na lang yung comment niya tungkol sa farm. Parang ang sabi niya mga kapanyero, useless lang daw ang pag-invest ko sa farm. Dahil nga dito sa Alberta, di ba, napaka-ikli lang naman ng summer dito. Kumbaga mahaba pa yung winter kaysa sa summer. Tapos pangalawa, yun daw farm, kumbaga hindi ko naman daw tinitirahan. Para bang mas lugi ako na hindi ako nakatira doon. Bakit daw hindi ko na lang i-invest yung pinambili natin ng farm sa mga stocks, sa mga RRSP, yung mga RRSP, yung mga retirement benefits namin pagka dating ng 65 years old. Ganun yung mga sinasabi niya. So parang yung word na useless, syempre parang ano naman, di ba? Parang negative impact yun sa atin, di ba? Kaya nga i-share ko lang sa inyo uli yung history nung talagang farm na yan. Kung bago ka lang sa ating channel, huwag niyo naman kalimutan mag-subscribe. Pakipindot naman ang ating subscribe button para suporta sa ating channel. Ganyan din mga kapanyer, para masubaybayan nyo yung mga development natin sa Daladinco Farm. At ma-share ko rin sa inyo kung ano ba yung history ba talaga ng farm na yan, di ba? So itong content natin na to mga kapanyero, nabanggit ko na to dun sa mga unang-una nating video na uulitin ko lang itong video na to dahil nga para sa mga bago nating mga subscriber na hindi nakabalik dun sa mga una nating video na sa pag-farm po, mas maganda pa rin na mag-invest ka sa lote. Unang-una, kumbaga hindi ho talaga bumababa ang value ng lote, di ba? Tapos ang kagandahan pa diyan, hindi yan nawawala, hindi yan nananakaw, at siguradong pataas ng value niyan. Hindi ho katulad ng mga stocks na wala ho tayong kasiguraduhan kung yung bang i-investan yung stock na yun or yung company na pag-i-investan nyo is habang buhay na nandyan yung company na yun. May rin naman, may mga pagkakataon din naman na pagka nag-invest ka sa mga business company na tinatawag sa mga stocks na yan, may tendency rin naman na bumagsak, di ba? Kumbaga, hindi 100% sure na magiging panalo ka sa pag-invest sa stocks. Kaya nga ho, naisipan ko na sa farm na lang mag-invest. Dahil nga noon sa magandang pagkakataon na natsambahan ho namin na pagkakabili ng farm na yan. Actually, aksidente lang naman ho talaga yung pagkakabili namin ng farm na yan eh. Hindi ho talaga, wala ho sa plano, wala sa ano yan. Wala sa plano namin talaga na bumili ng mga time na yun, di ba? Kaya nga ho doon, i-share ko na lang rin ho sa inyo kasi may pupuntahan lang ho ako na lugar na 1 hour drive dito ho sa Edmonton, na meron lang kami kukunin gamit. Tapos nadaanan ko lang ho yung mga sign ng mga advertisement ng mga realtor dito. So dun lang ho talaga ako nagkaroon ng idea na maghahanap ng acreage. Yun lang ho talaga yung yung history nun kung paano kami nakakuha. Kaya nga ho, balik tayo sa sa nag-comment na yan. Sa pag-i-invest naman ho kasi, nasa tao lang din ho yan kung ano yung talagang gusto nyong pag-investan. So
may kanya-kanya tayong idea, may kanya-kanya tayong gusto sa buhay, di ba? Kaya nga ito, i-share ko na lang rin ho sa inyo na noon sa Pilipinas, meron naman ho talaga kaming farm dyan sa Doña Remedios Trinidad na Bulacan. So nagkataon lang ho talaga na nabenta yung farm na yon. Kaya nga naanuhan ko, naisipan ko na noon, sabi ko sa sarili ko na gusto ko uling maibalik yung farm, na magkaroon uli ako ng sarili kong farm, di ba? Kasi family ano yun eh, yung farm namin dati sa Doña Remedios, para sa pamilya yun. Kumbaga minana namin yung sa lolo at lola namin na ayun, sumakabilang buhay na, bago sila namatay, na ipamana sa amin. So nagkaroon kami ng mga parsela doon sa Doña Remedios. Tapos yung parsela namin nabenta nung pumunta na ako rito sa Canada. Noon nawala na sa isip ko yung farm na yun dahil nga nabenta. So nagpursige na lang ako na magtrabaho rito. Tapos yun nga, nagkaroon ng pagkakataon na nakita namin yung farm na yan, na nagkaroon na naman ako ng interest na bumili. Ganun ho yung talagang history ng farm na yan. So sabi ko sa sarili ko na kumbaga parang inilipat ko lang yung farm na nawala sa Pilipinas, inilipat ko lang dito sa Canada. Kasi sa Pilipinas, ang hirap din kasi na mahirap din mag-maintain ng farm kung malayo ka. Mas maganda kasi madedevelop mo ng husto ang isang bagay na gusto mo kung nandurong ka, ikaw mismo ang gumagalaw o ikaw yung mismo yung gumagawa, na tulad nung ginagawa ko rito, paunti-unti, pa-chill-chill lang, na nade-develop pa konti-konti yung farm. Kasi napakahirap din kasi ng budget natin sa Pilipinas kapag ka mag-i-invest ka or magde-develop ka ng isang lote, di ba? Kumbaga yung isang lote na yun, mga kapanyero, sa Pilipinas 2 hektarya din yun, na katulad lang din dito. Dito naman kasi, mga kapanyero, sa Canada, mas kilala nila yung word na acreage kaysa sa hektarya. So yung acreage na yun, 5 acreage bale ang sukat nun. Kaya ho, ayan, balik tayo kay Mr. Oxboy 22. Para sa aking opinion, mga kapanyero, mas maganda pa rin na mag-invest tayo sa lote, dahil nga mas sigurado tayo na pataas ng pataas ang value ng lote na yan, di ba? Kumbaga, hindi ko pinanghihimasukan yung opinion ng iba. Kaya nga kayo, mga kapanyero, mag-comment na lang kayo kung ano ba yung gusto nyong i-invest, kung tama ba yung pag-invest ko na sa farm ko i-invest, or kay Mr. Oxboy na nagsasabi siya na mas mabuti pa raw na i-invest ko sa stocks or sa RRSP or sa iba pang mga bagay na pwede kong pag-investan instead na sa farm, di ba? Kayo na yung mga mga kapanyero, mag-comment na lang kayo kung ano ba yung mas maganda. Mga kapanyero, share ko lang sa inyo yung lugar na to, di ba? Ito, mga na-video ko na rin to ng mga nakaraang, yung mga matatagal na nating mga unang-unang video natin tong lugar na to. Dito lang din ako palakad-lakad ng mga time na naggagawa tayo ng mga content, mga nag-share tayo sa mga lugar natin. Ayan, dito maupo muna tayo rito, mga kapanyero. Napakasarap ng day off, na talaga makakapagpahinga ka, makakapag-relax ka. Kung makikita nyo, mga kapanyero, yung kapaligiran natin, ayan, makulimlim na naman. Ayan, ito yung araw natin, nandito yung araw eh. Itong makulimlim na to, hindi natin alam kung ulan to. Kumbaga mamaya-maya babagsak na naman ng ulan dito. Kaya nga hindi ako pumunta ngayon sa farm, mga kapanyero, kasi may nakalagay na naman. Yun na naman ang nakalagay. Meron na namang 70% na uulan dun sa farm natin. Ganyan yung mga sitwasyon natin ngayon, mga kapanyero. Kaya nga hindi natin masabi-sabi talaga na yung mga project natin sa farm hindi natin makumpleto o hindi natin matapos-tapos dahil sa mga ulanan. Maya-maya yan, mga kapanyero, kasi anong oras pa lang naman ngayon? 12:00. Ang nakalagay sa weather forecast nga pala 3 o'clock ang ulan. So ayan na, ayan, dumidilim nga, mga kapanyero.
Ay nako, di ba? At least kung hindi man tayo makapunta sa farm mga kapanyero, buti na lang nalinisan na natin yung farm natin nung nakaraang araw, di ba? Kaya nga dito pag muni-muni na lang tayo, mag-relax na lang muna tayo. At yun, i-share ko na lang rin sa inyo na yung mga comment, kumbaga nakakagawa ako, sumasagot lang naman ako yung video natin na to. Kumbaga sumasagot lang naman ako sa mga tanong o sa mga comment na nababasa ko sa ating channel, di ba? Kaya maraming salamat mga kapanyero sa mga comment nyo, dahil nga at least nakakagawa tayo ng content, di ba? Hindi rin man biro mga kapanyero yung paggagawa ng content, na ang content lang naman natin talaga mga kapanyero sa farm, di ba? Laging doon. Kumbaga nagkakaroon lang tayo ng side bet na content kapag lumalabas ang tropa, pagka ganitong walang ginagawa. Pero karamihan talaga ang ikino-content natin yung pagde-develop natin sa farm, di ba? Ang alam ko baka nandito rin siya sa Alberta, yung nag-comment na yan. Yung comment niya kasi is talagang patungkol yun dito sa sitwasyon namin dito sa Alberta. Kaya pero maraming salamat talaga sa ano mo, sa opinion nyo mga sir. Pero maganda pa rin na pagka may extra akong pera, na magtatry pa rin akong mag-invest. Kung may alam kayo sir na magandang pag-investa ng stock, paki-share nyo naman sa amin, na hindi lang sa akin, sa buong channel natin, na baka makatulong din yung stocks na yon na pare-pareho tayong mag-gain, di ba? Yun nga, sa RRSP maganda rin yan mga kapanyero, kasi nga at the age of 65 at least meron tayong retirement na matatanggap, di ba? Yung RRSP sinasabi niya, maganda rin yun. Yung sa stocks nga mga kapanyero, medyo limitado lang rin, hindi ko pa alam yung mga ganong klaseng investment. Baka i-share nyo naman sa amin sir na ano ba ang magandang pag-investan, at baka naman meron kaming konting natitira o meron kaming sobrang pera na pwede naming i-invest doon. Kaya maraming salamat talaga sa comment nyo. At least napakagandang magandang idea pa rin na pumasok sa isip ko yung stocks na yan. Kaya nga magse-search ako sa kayo mga kapanyero. Mag-search din kayo, mag-comment naman kayo kung saan ba yung magandang pag-investan, di ba? Ang ganda ng playground nila rito, oh. Talagang solid na bakal. Tingnan natin mga kapanyero, lapit tayo rito. Ano, ganda oh. Kita nyo naman oh, di ba? Pagka gumawa sila rito ng playground, ganyan, di ba? Solid na mga bakal. Talagang nakaayos, di ba? Yan. Samantalang tayo sa Pilipinas, noong mga panahon namin, saan ang playground namin? Sa bukid. Naglalaro ng dayami, naglalaro ng putik, naliligo sa mga sapa. Ganyan yung mga inabutan namin dito, tulad nito mga bata na to. Napakasasaya. Yan oh. Ang ganda ng lugar, di ba? Kasi yung kabila nito mga kapanyero, school nga pala. Elementary school nga pala yung likod nito, kaya ganyan. Tapos napakalaki pa ng space dito, na napakalinis din. Wala ka makikitang mga basura. May mga yan, puro ibon lang ang makikita nyo rito. Ayan oh. Ito, yung mga oras na to mga kapanyero, pabalik na tayo sa townhouse natin, kasi nga ayan na ang ulan. Kumbaga umaambon na, kaya nga nagmamadali na rin akong maglakad para nga hindi tayo abutan ng ulan. Pero ang nakalagay kasi 3 o'clock pa, pero wala pang 3 o'clock ngayon, medyo napaagang ulan, kaya bibilisan na natin. Maraming salamat, umuulan na. Maraming salamat. Hanggang sa muli.